Hallelujah, isang magandang gabi sa bawat isa atin. At sa hindi pag-abala, inais kong buksan natin ang aklat ng Psalms chapter 19. At basahin natin from verse 7 up to verse 10. Sabi rito sa verse 7, "The law of the Lord is perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true, they are righteous altogether. They are more desirable than gold, yes, than much fine gold, sweeter also than honey, and the dripping of the honeycomb." Praise God. Ang Panginoon magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin amen muli. Amen. Praise God. Mga kaupo tayo sa oras na ito. Praise the Lord. Purihin ang Diyos sa gabing ito na patuloy na pinagkakaloob sa atin para patuloy na makinig sa mga salita ng Panginoon. At ang Diyos din naman ay patuloy na nagbibigay sa atin ng mga bagay na nais niyang mapagtanto at mapag-alaman ng bawat isa. Maasa ko na kagaya ng awit na ating inawit kanina, ang ating pusong sakdal o pusong dalisay ay nag-iingat ng kanyang mga salita at sa ganitong paraan ay walang anumang kasalanan na papasok dito sa bahaging ito. Habang ako'y nakikinig na ilan sa mga excerpt or mga lines na kinuha sa pangangaral ng isang bantog na mangaral na tinawag na Apostle of Faith, si Smith Wigglesworth, ay merong isang bahagi ro na kanyang pinakita at binanggit niya about patungkol sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay wika niya, ito ay lalong lumalakas sa pamamagitan ng isang dalisay na puso. Ito ay lalong nagiging malakas at ang kalakasan ng pananampalataya ay nakasalalay habang ang puso ng isang tao ay kanyang iniingatang purify. Habang iniingatan niyang dalisay ang kanyang puso, ay gayon ang pananampalataya ay pinagtitibay ng Panginoon. At hindi lingid sa inyo ang ilang mga salita na minsang nabanggit ko na rin, at ito'y hango sa aklat ng 1 Timothy chapter 3, ay pinakita ron na sabi niya, holding the mystery of faith, sa verse 9, holding the mystery of faith with a clear conscience. Ang pag-iingat sa hiwaga ng pananampalataya sa pamamagitan ng malinis na budhi. At ito ay kagaya ng binanggit ng lingkod ng Diyos, ay sabi niya, ang pananampalataya ay lalong ang nag-fuel nito, ang nagbibigay ng lakas na ito habang ang puso ay iniingatang malinis at dalisay. So sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa mga salita ng ating Panginoon at ito'y hango sa verse na ating binasa sa Book of Psalms chapter 19. At ang verse na yan, ang verse na ito ay napakainam at napakaganda. Kung babasahin natin sa wikang Tagalog sa mga sumusunod na talata, ang verse 7 ay nagsabing, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Yung hangal dito ay mga tinatawag na simple o yung kulang sa kaalaman.
At sabi ng sumunod na pangungusap, ang mga tuntunin ng Panginoon, the precepts of the Lord, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid at nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay at nagpapaliwanag ng mga mata. At nais kong bigyan natin ng pansin ng bahaging ito, ang verse 8 na nagsabing, the precepts of the Lord are right, rejoicing the heart, and the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. So enlightening of the eyes, ang ating bibigyan ng pansin sa oras na ito, ang pagliliwanag ng mga mata, o enlightening the eyes. Nagpapaliwanag ng mata, sabi ng verse na ito. Nagpapaliwanag ng mga mata. So, alam kong tinitingnan ko sa gabing ito, ilan lang kaming nakasalamin. Pero alam nyo ba na kapag ang isa ating mata ay nakakaranas ng paglabo ng kaunti, pag ito'y lumalabo na, then kapag ikaw ay pumunta sa optical, at kapag ikaw ay nilagyan ng salamin, biglang liliwanag yung paligid. Ibig sabihin, ay nagiging clear sa iyo. Nakikita mo ng magandang detalye ang lahat ng bagay. Okay lang ba, Brad, yung sound natin? Hindi ba masyadong So kapag ikaw ay nilagyan ng salamin, then minsan naranasan ko yung nagsusukat ng salamin, at alam ko ilan sa inyo nakaranas na minsan merong yung lalagyan ng mga lens ay pinapalit-palitan, at kapag inilagay yung isang lens ay nagpapasimulang sasabihin, tatanungin sa iyo, kumusta? Okay na ba yan? So makikita mo yung liwanag sa pamamagitan ng lens, at habang pinapalitan at umiiksakto doon sa pinakagrado ng iyong mata, ay nagiging malinaw ang lahat ng mga bagay. Nagiging maganda. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang salita ng Panginoon, sabi rito ng banal na kasulatan, the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Ang kautusan ng Panginoon ay dalisay, at ito ay nagpapaliwanag ng mga mata. Alam niyo, mamaya ay meron akong bagay na bibigyan ng punto sa bandang huli ng ating pagtatalakay. Pero dito sa bahaging ito ay masabi kong kung gaano kahalaga yung ginagawa ng salita ng ating Panginoon. At kapag, alam nyo, sa spiritual na kalalagayan, sa spiritual side, kapag ang mata ng isang tao sa spiritual na kalalagayan ay hindi naging malinaw ang kanyang spiritual na mga mata, alam nyo, ang taong yan ay mapapahamak. Merong isang verse na gusto kong basahin. Ang verse na ito ay hango sa Psalms chapter 13. Ay pinakita ito ng book of Psalms na ito, ng salmista. Sabi ng Psalms chapter 13 verse 3. Psalms 13 verse 3, sabi dito, consider and answer me, O Lord my God. Enlighten my eyes, or I will sleep the sleep of death. So mapapansin nyo yung pangungusap na yan, sabi niya, enlighten my eyes. Enlighten my eyes, or else. O ibig sabihin, kung hindi maliliwanagan ang mata ng isang tao sa espiritual na kalalagayan, kung hindi maliliwanagan ang kanyang mga mata, sabi nito, or else, or I will sleep the sleep of death. Ang tinutukoy dito ay ang isang tao na ang buhay ng isang tao kapag siya ay hindi siya namuhay sa mga salita ng Diyos, especially sa mga kautusan ng ating Panginoon. Ang banal na kasulatan na nagsasabi, ang tao na
na namumuhay sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Panginoon, ang kanyang buhay ay humahaba. At yan ang pinakita ng banal na kasulatan. At dito ay sinabi rito, ang verse na yan ay nagsabing, enlighten my eyes or I will sleep the sleep of death. So makikita natin na kapag ang mata ng isang espiritual na kalalagayan ng mata ng isang tao, ay kapag ito ay hindi naliwanagan, ang taong ito ay mapapahamak. Well, ang aking tinutukoy mga kapatid, kapag ang isang tao ay hindi naliwanagan ang kanyang mga mata at hindi niya nakita ang daan ng kaligtasan ng tao ay mapapahamak. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Now, tungkol sa bahaging ito, ay titingnan natin ang ilang mga bagay na minsan ay nagbigay ang ating Panginoon ng talinghaga sa aklat ng Matthew chapter 13. Dito sa aklat na ito, ang ating Panginoon ay nagbigay siya ng talinghaga at sa talinghaga na kanyang binigay sa chapter 13, verse 1, ay winika rito ng talatang ito. Sa verse 3, ang ating Panginoon ay sabi rito na nangusap siya ng isang talinghaga at ang talinghagang ito ay the parable of the sower. Ang talinghaga patungkol sa isang maghahasik. Sa naghasik, sabi rito, behold, the sower went out to sow, and as he sowed, some seeds fell beside the road, and the birds came and ate them up. So pinakita rito ng unang habang yumayaon ang maghahasik, ilan sa ang kanyang binhi, ang binhi ay nahulog sa tabing daan. At sabi ng banal na kasulatan, nang ito ay mahulog sa tabing daan, ang ibon sa himpapawid ay dumating at tinuka at kinain yung binhing yaon na nahulog sa tabing daan. Ang iba naman ay nahulog sa mabatong lugar. At dahilan sa ito ay mabato at kulang sa walang masyadong lupa roon, ay madali itong sumibol, sabi ng banal na kasulatan, madali itong sumibol at dahilan sa kulang ng lalim ng lupa, pag nang sumikat ang araw, ay madali siyang naluoy at na-scorch at yung matinding sikat ng araw ay nagpatuyo sa kanya. Sabi rito, and when the sun had risen, they were scorched, and because they had no root, they withered away. So natuyo siya dahilan doon sa sikat ng araw at madali siyang nalanta at natuyo. Ang iba naman ay nahulog sa madawag, yung madamong lugar. At dahilan sa pagsibol niya, yung mga dawag o yung damo na naroon ay ininis siya at ang punong ito o ang halamang ito ay namatay at di siya nakapagbunga. At ngunit sabi rito ng verse 8, ngunit ang ilan ay nahulog sa mabuting lupa at ito ay nagbunga ng 100-fold, tig-100, tig-60 at tig-30. At sabi ng verse 9, he who has ears, let them hear. Sila na merong pakinig ay makinig sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Now, ang ating Panginoon, matapos niyang pahayag ang ganitong talinghaga, walang ating Panginoon ay minsan kala mo siya ay nagkukwento lamang ng ilang bagay. Pero yung tinatawag na parable na ito ay meron siyang katotohanan sa likuran ng talinghagang ito. There is a truth behind doon sa parable na binibigay ng ating Panginoon. At pagkatapos niyang mangusap ng talinghaga, pansinin ninyo ang mga alagad sa verse 10 ay nagpasimulang nagsabi at nagtanong sa ating Panginoon. At sabi niya, and the disciples came and said to him, why do you speak to them in parables? Ang Panginoon ay tinanong ng mga alagad at sabi nila, Panginoon,
Bakit ka nagsasalita sa kanila ng talinghaga? Bakit mo kinakailangan pang gumamit ng talinghaga sa iyong pangangaral, sa iyong pangungusap? Then ang sagot ng ating Panginoon ay ito sa verse 11. And Jesus answered them, pansinin ninyo, sabi niya, to you it has been given, to you has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been granted. Sa wikang Tagalog, ipinakita roon, sabi niya, at sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian. Alam niyo ba ang tinutukoy na pagkaalam, ang isang bagay na iyong maintindihan ay isang liwanag na parang ang iyong mata ay nagliliwanag. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Meron kung anong bagay na nabubuksan kapag ikaw ay nakakaunawa ng isang bagay. Minsan meron tayong icon, alam niyo ang icon ng tinatawag na understanding ay yung bulb, di ba? Kung napansin kayo sa ilang mga animation, kapag merong understanding yung bulb, ibig sabihin, kapag umilaw yon, ay ibig sabihin, meron siyang bagay na naunawaan. So ibig sabihin, ang kaunawaan, ito ay isang liwanag ang dating nito sa buhay ng isang tao. At pinakita ng ating Panginoon, sabi niya, doon sa verse 11, sabi niya, ang tanong ng mga alagad, Panginoon, bakit ka nangungusap ng talinghaga sa mga tao? At ang nakakapagtaka nito, mga kapatid, ang Panginoon ay nangungusap ng talinghaga sa mga tao, pero sa mga alagad ay pinapaliwanag niya ang talinghaga. Sa mga alagad ay pinapaliwanag niya. At ang sabi ng ating Panginoon, sapagkat sa inyo, to you, sabi niya, sa inyo ay ipinagkaloob na makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. Ngunit sa kanila ay hindi ipinagkaloob. So, ibig sabihin, nakikita natin ang ganitong bagay na merong mga tao na pinakita ng banal na kasulatan na merong mga tao na makakaunawa at merong mga tao na hindi makakaunawa. Nakuha niyo ba yung punto, mga kapatid? Kaya, kagaya ng sinabi ko kanina, ang isang tao na hindi makakaunawa, ang taong yan ay mapapahamak. Pero, pansinin natin ang pangungusap na ito ng ating Panginoon. Ang tanong niya, Panginoon, nangungusap ka sa kanila ng talinghaga, nangungusap ka ng mga, ang talinghaga ay isang mga, sabihin natin, mga kwento at ilang pang mga bagay. Ngunit, sabi ng ating Panginoon, sa kanyang pagpapatuloy, ay pinakita niya ang isang quotation galing sa aklat ni Isaias. Sabi rito, verse 12, sabi ng verse 12, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana. Ganito ang principle ng ating Panginoon. Yung isa na mayroon na, ibig sabihin, yung sinatawag na mayroon na, siya na nakaunawa. Ang isang tao na nakaunawa, yung bagay na kanyang naunawaan ay lalago pa. At ngunit sabi ng ating Panginoon, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit sino mang wala, pati ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. Ito isang matalinghagang pangungusap ng ating Panginoon na sa mga susunod ay maintindihan natin. Sabi niya, sa verse 13, yan ang dahilan kaya't sila'y pinagsasalitaan ko ng mga talinghaga. Sabi niya, therefore I speak to them in parables because while seeing, sapagkat sila'y nagsisitingin, ay hindi sila nakakakita.
Well, can you imagine mga kapatid, sa napakaraming mga tao na nakikinig sa ating Panginoon, ay ilan labang sa kanila later on ang mga taong nakaunawa ng kanyang mga salita. At makikita natin yan mamaya. So, sabi niya, sapagkat sila'y nagsisitingin, ay hindi sila nakakita. Nangakikinig sila, ngunit nakikinig ay hindi sila nakakarinig, ni hindi sila nakakaunawa. Now, tandaan natin ang keywords na ginagamit dito ay yung salitang understand. Understanding. Ang salitang understand. So, mababasa natin ito sa verse 13. Sabi ng verse 13, "Therefore I speak to them in parables, because while seeing, they do not see." While seeing, they do not see. Habang sila ay nakatingin sila, lahat sila ay nakatingin, pero hindi nila nauunawaan. Wala silang bagay na nakikita. Well, sabi rito, and while hearing, habang sila'y nakikinig, while hearing, they do not hear, nor do they understand. Nakikinig sila, pero hindi sila nakakaunawa. At sabi niya sa sumunod na pangungusap, kinote niya ang scripture galing sa Book of Isaiah, sa Isaiah, at sabi niya rito, in their case, the prophecy of Isaiah is being fulfilled, which says, "You will keep on hearing and will not understand. You will keep on seeing, but will not perceive." Sabi niya, patuloy kayong makikinig, hindi nyo maintindihan, patuloy kayong titingin, pero hindi nyo maunawaan. For the heart of these people has become dull, kagaya ng isang nakakalyo o kumapal. With their ears they scarcely hear, and they have closed their eyes. Otherwise they would see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and return, and I will heal them. Now, gusto kong basahin ang verse 15 na yan. Ang verse 15 ay pinakita na sabi niya, baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga tainga at makaunawa ng kanilang puso at muling makapanumbalik, mga balik loob at sila'y aking pagagalingin. Well, ang susi mga kapatid, sa isang tao ay ang pagkaunawa at kapag siya'y nakaunawa, then siya ay babaling sa Panginoon at siya ay lilingapin ng Diyos. At siya ay pagagalingin ng ating Panginoon. Ito ay spiritual na pangungusap. Kaya nga, verse 16, sabi ng verse 16, sabi ng datapwat, sabi rito, anong sabi ng ating Panginoon? Mapapalad ang inyong mga mata. Well, sino ang kanyang tinutukoy dito? Ang mga alagad. Ang mga disipulo na nakikinig sa kanya, ang mga taong nagbibigay ng pansin sa kanya, and most especially, dahilan dito, mga kapatid, ang parable ay una niyang ipinahayag sa karamihan at nang nagtanong ang mga alagad personal sa ating Panginoon, sinalita niyang ganitong bagay. Ngunit ang kausap niya, mga kapatid, particularly, ay ang kanyang mga alagad. Sabi niya, but blessed are your eyes because they see, your ears because they hear. Mapalad ang inyong mga mata. At masabi ko, mga kapatid, sa gabing ito, mapapalad ang inyong mga mata. Mapapalad ang ating mga mata sapagkat, hallelujah, sa dami ng mga tao sa ibabaw ng sanlibutan ay binigyan tayo ng ganitong pagkakataon na makaunawa, makakilala. Kaya sabi niya, mapalad ang inyong mga mata. Mapalad ang inyong mga mata sapagkat inyong nakikita, ang inyong pakinig, dahilan inyong narinig. 17,
Sabi niya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo na hinangad na makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita at narinig ang inyong narinig at hindi nila narinig. Marinig ang inyong mga narinig. Maraming mga taong nagnanasa ng ganitong bagay, pero ang mga alagad ay binigyan niya ng ganitong pagkakataon. Pansinin ninyo ang isang talata, sabi rito. Pagpapahayag na ating Panginoon sa Matthew chapter 19. Nangusap siya ng isang bagay. At sa kanyang pangusap, sa verse 11, ay pinaliwanag ng ating Panginoon sa verse 11 and chapter 19 ng book of Matthew, sabi rito, but he said to them, not all men can accept this statement. Sabi niya, hindi lahat ng tao ay makakatanggap ng pangungusap na ito. Not all men can accept this statement, but only those to whom it has been given. Sabi niya, hindi lahat ng tao ay makakatanggap ng lahat, o hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong lamang na mga pinagkalooban. Alam niyo ba mga kapatid, na kahit ang tinatawag na pagkaunawa ng mga salita ng Diyos ay may mga taong nakatalaga para sa ganitong bagay. Pag sinabing nakatalaga, they are destined. They are predestined or destined sila sa ganitong bagay. Kaya nga yung pangusap na ito ng ating Panginoon, not all men can accept this statement. Not all men can accept this statement, but only those. See? Only those. Kundi sila lamang, sabi niya, kundi niyaong mga pinagkalooban. There are people na pinakita. Kaya balikan natin yung chapter 13 ng book of Matthew ay pinakita roon. Blessed are your eyes, for you see, because they see, and your ears because they hear. Now, pagkatapos niyang bigyan ng pansin ito, alam niyo, maintindihan niyo kung ang konsepto ng talinghaga ng ating Panginoon kapag binasa niyo ang buong chapter na ito, mula doon sa verse 1, na ipinakita niya ang talinghaga, and then yung explanation ng ating Panginoon sa mga alagad habang sila nagtatanong, bakit nangungusap ka ng talinghaga? At ang keywords na binibigyan ko ng pansin dito ay yung salitang understand or understanding. Verse 18 nang ipinaliwanag ng ating Panginoon ang talinghaga. Sabi rito, hear then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is the one on whom seed was sown beside the road. So sabi rito, sa wikang Tagalog, pinakita niya na sabi niya, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya napag-uunawa. Kapag hindi niya naintindihan, ang bagay na hindi niya naintindihan ay kagaya ito ng binhing nahulog sa tabindaan at ang ibon ay dumating at kinuha karaka ang bagay na naroon sa kanya. Most especially, sa ibang version ng parable of the sower ay pinakita rito na yung binhi na nahulog sa tabing daan ay natapak-tapakan, nadaanan, ibig sabihin, hindi binigyan ng halaga. So kapag ang isang tao ay nakarinig ng salita ng Diyos at dahilan hindi niya naintindihan, hindi niya ito bibigyan ng halaga. Definitely, di ba? Definitely, hindi niya bibigyan ng halaga at hindi niya bibigyan ng matamang pansin ang mga
ang salitang iyon sapagkat hindi niya naunawaan. Ngunit ang magandang pinapakita dito mga kapatid, kahit ang pagkaunawa ay ito ay kaloob ng Diyos. Kaya sa amen to that. Ang pagkaunawa ay kaloob ng Diyos. Mapalad ang sino mang nakaunawa sapagkat pinagkalooban siya ng Diyos. Nakatanggap siya ng kaloob sa Diyos ng pagkaunawang ito. So, sabi niya, ang sino man na nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya naintindihan, ito ang sabi rito, ito ang gustong-gusto ng kaaway dahilan sa isang iglap ay kanyang kukunin yung bagay na naitanim sa kanya. At sabi niya, ang isa naman na nahulog sa mabatong lugar ay ito'y mga taong nakarinig ng mga salita ng Diyos at sa madaling pagkakataon, madaling panahon, ay sumibol ito at kanyang tinanggap na mayroong kagalakan, ngunit, sabi ng verse 21, ay sabi rito, yet he has no firm root in himself. Walang malalim na ugat, but it is only temporary. At nang dumating ang mga kahirapan, pag-uusig, dahilan sa salita ng Diyos, ito'y karakang madaling natuyo at nalanta at hindi nagbunga. So gayon yung pinapakita niya. Dahilan hindi ito nag-ugat. So kapag ang isang bagay ay hindi naunawaan, ito'y magkakaugnay mga kapatid. Hindi niya naunawaan. At dahilan kapag isang bagay ay naunawaan ng isang tao, ito'y kagaya ng isang bagay na mananatili dyan sa iyo. At ito'y mag-uugat. At dahilan, sabi rito, hindi ganun kalalim, walang ganung ugat, nang dumating ang mga pagsubok, kahirapan, mga pag-uusig, mga pagtuya ng mga tao, and then madali itong nalanta at nalanta at natuyo. At yung isa naman ay nahulog sa madawag ay and the one whom the seed was sown among the thorns, sa mga dawag, ay ang tao na nakinig ng salita at ang pagsusumakit ng mundong ito at ang kadayaan ng kayamanan ay uminis sa salita at hindi nagbunga. At yung pang-apat ay pinakita rito, sabi niya, and the one on whom seed was sown on the good soil, this is the man, sabi niya, ito ang tao, sabi niya, ito ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita at siyang katotohanang nagbubunga ng tig-100, tig-60 at tig-30. So yung keywords na makikita natin dito sa chapter 13 ng parable na ito ay yung salitang understand. Kasi kapag hindi naunawaan, ito ay karakang kukunin ng kaaway. At kapag naunawaan, sabi niya, ito ay katulad ng isang binhi na nahulog sa mabuting lupa at na sa tamang lalim ng lupa ay nakapag-ugat siya at nakasibol siya ng mainam at siya ay nakapamunga. At sabi niya, ang halimbawa nito ay ang mga taong nakakaunawa ng kanyang mga salita. Alam niyo ba mga kapatid, sa dinami-dami ng mga sumusunod sa ating Panginoon, later on, ay may mga taong tumalikod sa Kanya. Alam natin yan, mga kapatid. Dahilan sa mga nagdaang panahon, sa mga pangaral niya, malimit siya, ay nagpapagaling na may karamdaman. And most especially, ng kanyang pinakain, ang 5,000 katao. At matapos niyang pakanin sila, ay from then on, ay
hinahanap-hanap na siya ng ating, siya hinahanap-hanap na ng mga tao. Ngunit, ang sabi ng ating Panginoon, kaya ninyo ko hinahanap dahilan nakakain kayo ng tinapay. Hindi nila hinahanap ang ating Panginoon dahilan naintindihan nila kung sino ang ating Panginoon. Ulitin ko mga kapatid, ang mga taong ito ay gusto nilang gawing hari ang ating Panginoon dahilan, siyempre nga naman, kung ganito ang hari, wala ka nang gagawin, papakanin ka lang, kukuha lang ng tinapay, yung 3 tinapay, at yung 5 tinapay at 3 isda, ay hahati-hatiin at kaya ng pakanin ng 5,000 katao. Ngunit, alam nyo, maraming mga tao na sumusunod sa ating Panginoon dahilan lamang sa pakinabang, pero hindi nila naintindihan kung sino ang ating Panginoon. Hindi nila naintindihan kung sino ang ating Panginoon. Dahilan ng ating Panginoon nang nagtanong siya sa mga alagad o sa mga alagad at tinanong niya, anong palagay ninyo, anong sinasabi ng tao tungkol sa akin na anak ng tao? Ay sabi nila, ikaw ay si Juan Bautista na nabuhay sa mga patay, ikaw ay isang propeta, ikaw ay si Jeremias, ikaw ay si Isaias, ikaw si Elias, ikaw ay isa sa mga propeta. Ngunit, ang tanong ng ating Panginoon, ngunit ano ang pagkakilala nyo sa akin? Ang tinatanong niya ngayon, hindi ang opinyon ng mga alagad, sabi niya, ng mga tao, kundi ang tinatanong niya ay ang mga alagad mismo na sumusunod sa kanya na kanyang pinili. At si Pedro ay sumagot at tumayo at sinabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So ito yung pagkaunawa nila sa ating Panginoon. Dahilan kung hindi mo maintindihan kung sino ang Panginoon, baliwala na ikaw ay sumunod sa Kanya. Baliwala kahit ang isang tao ay mapagaling sa kanyang karamdaman, ay magiging baliwala kung hindi niya makikilala kung sino mismo ang ating Panginoon. At ano ang kanyang pagdating sa ibabaw ng salibutan. At ang pagdating niya as a Messiah. Ang pagdating niya. Dahilan kung hindi ang sino mang hindi nakaunawa kung sino ang ating Panginoon, later on, tatalikod sila sa ating Panginoon. And that's what happened in the book of John chapter 6. Habang ang ating Panginoon ay nangangaral sa kanila, dahilan, sabi ng ating Panginoon, kaya kayo sumusunod sa akin, hindi dahilan sa himala na aking ginawa, kundi nakakain kayo ng tinapay. At gusto niyo lagi ng ganitong bagay. And sabi ng ating Panginoon, wag kayong magpagal sa mga bagay na nasisira, kundi sa mga bagay na hindi napapanis wika niya. And later on, sa pagpapatuloy ng ating Panginoon, tinanong siya ng mga alagad, ano ang tanda na ibibigay mo sa amin para kami maniwala sa iyo? At sabi niya, si Moses, ang tanda na kanyang binigay ay pinakain niya ang Israel ng tinapay, ng mana, wika niya. Ang sabi natin, Panginoon, hindi si Moses na nagpakain sa kanila ng mana, kundi ang aking Ama na nasa langit. At doon niya pinasimula ng pangungusap na nagsabi siya sa verse 35 ng book of John, chapter 6. Sabi ng ating Panginoon, I am the bread of life. He who comes in me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Sino mang paparito sa akin na hindi magugutom, at sino mang maniniwala sa akin ay hindi mauuhaw, wika niya. Dahil alam niyo, pagdating ng verse 41, ng mga tao ay nagbulong-bulungan sila. Sabi ng verse 41, ang mga Hudyo, therefore the Jews were grumbling about him because he said, I am the bread that come down from heaven. Ang sabi nila, natisod sila dahilan sabi ng Panginoon, ako'y tinapay na nanggaling sa langit.
Sabi niya, paano siya magiging galing sa langit? Ay kilala natin kung sino siya. Sabi rito ng verse 42, sabi niya, at kanilang sinabi, hindi ba ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, nakilala natin ang kanyang ama, ang ina, ang kanyang paano ngang sinasabi niya na na ako'y bumabang galing sa langit. Then, sabi rito, verse 43, Jesus answered and said to them, do not grumble among yourselves. And verse 44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Walang taong makakalapit sa akin maliban ng ang amang nagsugo sa akin, sa kanya'y magdala sa akin at siya'y aking ibabangon suling araw. Alam niyo ba, nakikita niyo, naintindihan niyo ba yung tinutukoy ng ating Panginoon? Na ang mga taong nakakaunawa ng kanyang mga salita ay mga taong ang Diyos ay gumagawa sa kanila. Ang Diyos ay tinutulungan sila na makaunawa. Dahil, brothers and sisters, ang tao ay hindi niya kayang makaunawa ng mga spiritual na bagay. Kahit si Nicodemus na isang guro ng mga Hudyo, ang Panginoon ay nangusap, kinakailangan mong ipanganak na maguli. At ang sabi ni Nicodemus, paano mangyayari akong ipapanganak? Pwede ba akong pumasok na muli sa tiyan ng aking ina at ako'y panganak? Ang sabi ng ating Panginoon, nangungusap ako ng mga bagay na makalangit. Nangungusap ako ng mga ganitong bagay at di mo naintindihan. Gaano pa kapag ako'y nangusap ng mga bagay na makalangit? So dito, ang sabi ng ating Panginoon, ibig sabihin mga kapatid, ang mga taong ang kanilang mga mata ay naliliwanagan ay mga taong inaabot ng Diyos. Ang mga taong ito ay pinagpala ang kanilang mga mata at sila'y nakakakita, nakakaunawa sa kabila ng marami mga tao ay hindi naintindihan ang ganitong bagay. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, walang sino mang makakalapit sa akin, walang sino man na makakakilala sa akin, makakalapit sa akin, kundi sila na, sabi niya, unless the Father, ang Ama na nagsugo sa akin, ay ilapit sila at akin silang ibabangon sa huling mga araw. Kung ilalagpas natin ang ilang mga bagay, nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga Hudyo. At pagdating dito sa verse 59, sabi dito, these things he said in the synagogue as he taught in Capernaum. Ito ay nangyari sa lugar ng Capernaum. Verse 60, sabi niya, marami nga sa kanyang mga alagad ang kanilang marinig ay nagsasabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig? Naalala ninyo yung sinabi ng ating Panginoon patungkol sa talinghaga? Yung mga talinghaga na kanyang pinakita ay eksaktong naganap sa panahong ito. Eksaktong naganap sa panahong ito dahilan ang mga taong yun, ang mga taong ito ay hindi nila naintindihan kung sino ang ating Panginoong Hesus. Alam lang nila si Jesus ay naroon, nagtuturo, nagpapagaling ng mga may karamdaman, pero hindi nila alam kung sino talaga ang ating Panginoon. Hindi naliwanagan ng kanilang mga mata, hindi nila naintindihan kung sino ang ating Panginoong Hesus. At sabi ng mga taong ito, mabigat na pangungusap yung sinasabi niya, hindi namin kayang tanggapin. Sabi rito, sabi niya, this is difficult statement. Who can listen to it? But Jesus, conscious that his disciples grumbled at this, said to them, does this cause you to stumble?
Sabi niya, ito bagay nakapagpatisod sa inyo. Then nagpasimula niyang ipinahayag ang sumunod na pangungusap. Gaano pa, sabi niya, next verse. Ano nga kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Mga kapatid, pilit ng ating Panginoon ipaliwanag kung sino siya at kung saan siya nanggaling, but hindi pa rin ito maintindihan ng mga tao. Gusto niyang ipakita, nililiwanag niya yung salita na siya ang Misaya na nanggaling sa langit at siya ay babalik kung saan siya nanggaling. Kaya sabi niya, kung nakatisod sa inyo ang mga pangungusap na yan, na sinasabi ko, ako ay tinapay ng buhay. Then sabi niya, gaano pa kapag nakita niyo ang anak ng tao ay umakyat sa langit na kung saan siya nanggaling. Verse 63, ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang papakinabangin. Ang mga salita na sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. 64, sabi niya, and there are some of you, verse 64, at datapat may ilan sa inyong hindi nagsisampalataya. Alam niyo ba yung salitang pananampalataya? Ang isang tao na nakakapanampalataya ay isang tao na nabuksan ang kanyang kaisipan. Isang tao na naliwanagan ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan. Sabi niya, ngunit meron sa inyo na hindi naniniwala o hindi sumasampalataya sapagkat nalalaman ni Jesus mula pa sa pasimula kung sino ang sumasampalataya, kung sino ang sa kanya'y, kung sino ang sumasampalataya, kung sino-sino ang hindi sumasampalataya. Ulitin ko, dapat may ilan sa inyong hindi nagsisampalataya sapagkat talastas ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. Then, pagdating ng verse 66, or tuloy ko yung verse 65, sabi lang, at sinabi niya, dahil dito'y sinasabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa akin ng Ama. Ipagkaloob sa Kanya. Ipagkaloob sa Kanya ng Ama. Hindi makakalapit ang sinuman. And then verse 66, sabi ron, dahil dito'y marami sa Kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama pa sa Kanya. So mga kapatid, kapag ang isang tao ay hindi niya naintindihan kung sino ang ating Panginoon, later on, darating ang pagkakataon, siya ay tatalikod. Kanyang iiwanan. Dahilan, ang ilan sa gusto lamang nila sa ating Panginoon ay gumagaling ang kanilang karamdaman. Ang ilan ay nakakakain sila ng tinapay. Ang ilan ay naaaliw sila nagigiliw sila na nakikinig sa salita ng ating Panginoon. Ngunit mga kapatid, dumating ang sabi ng Banal na Kasulatan, as a result of this, many of His disciples withdrew and were not walking with Him anymore. Hindi na lumakad na kasama niya. At pagkatapos ito, binalingan ng ating Panginoon ang mga alagad at sabi niya, kayo, sinabi ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din? Sabi niya, kayo, bigyan niya sa mga alagad, sa 12 disciples, kayo, hindi rin ba kayo alis? Then verse 68, Simon Peter answered him, Lord, Panginoon,
kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. So dito ay natupad yung nangyari na talinghaga ng ating Panginoon sa parable of the sower. Maraming mga hindi nakaunawa at yung mga hindi nakaunawa ay dagling nawala at umalis. Ngunit sila na nakaunawa at merong yung salitang pagkaunawa rito ay merong isang salita na bibigyan natin ng pansin mamaya. Yung katulad ni Pedro, sabi niya, Panginoon, saan pa kami paroon? Ikaw lamang ang may buhay, may salita ng buhay na walang hanggan. At sabi niya, and come to know, we have believed, verse 69, at kami nagsisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Nakikilala namin. Naintindihan. Ang kanilang mga mata ay naliwanagan. Ang kanilang mga mata ay nabuksan sa ganitong bagay. And we have believed and have come to know that you are the Holy One of God. At sabi ng ating Panginoon, hindi bagat pinili ko kayo 12, ngunit isa sa inyo ay dyablo. Tinutukoy niya ay si Judas Iscariot na later on na magkakanulo sa kanya. Napansinin ninyo ang ganitong bagay. Among the many disciples of our Lord Jesus, nang dumating ang ganitong sabihin natin, pinaka-crucial moment, merong lamang 12 na nanatili sa Kanya. Dahilan ito lamang ang mga nakaunawa. Napansinin ninyo yung pinapakita natin. At I hope na naintindihan ninyo yung pinapakita ng banal na kasulatan na ang pagkaunawa ay ang Diyos ang siyang nagbibigay. Ang pagkaunawa ay ito ay kaloob na binibigay ng Diyos. Walang makakalapit sa akin. So, tayo ay labis na nagpapasalamat sapagkat tayo ay nakaunawa ng kanyang mga salita. Tayo ay nagkaroon at tayo sumampalataya at naging bukas para sa ganitong bagay. Pansinin ninyo ang pangungusap ng ating Panginoon sa chapter 11 ng Book of Matthew. Sabi ng Book of Matthew chapter 11, sa mga unang talata ay pinakita rito ng ating Panginoon ang patungkol paano niya merong isang lugar na tinatawag na ang lugar na ito ay ang mga lugar ng Corazin, ay hinatulan niya ang lugar ng Bethsaida, ay hinatulan niya dahilan yung mga taong naroon sa lugar na ito ay mga taong nakakita ng dakilang himala ng ating Panginoon, and yet sila ay hindi nagsisi. Sabi rito ng verse 21, sabi niya, woe unto you, Corazin, chapter 11 ng Book of Matthew, woe to you, Corazin, woe to you, Bethsaida, for if the miracles had occurred in Tyre and Sidon, which occurred in you, they would have repented long ago in sackcloth and in ashes. So yung mga lugar na ito, sa kabila na nakakita sila ng dakilang himala ng ating Panginoon, ay hindi sila nagsisi. Sa kabila nito, binanggit niya rin ang ilang mga lugar ng Capernaum. Pero pagdating sa verse 25, sa verse 25 ay maintindihan natin bakit yung mga taong ito sa kabila na nakita nila ang dakilang gawa ng ating Panginoon ay hindi sila nagsisi. Verse 25, pansinin ninyo yung verse 25. At the time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and intelligent and have revealed them
to infants. So sa wikang Tagalog ay pinakita diyan, sabi niya, ng panahong iyon ay sumagot si Jesus at nagsabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, o aking Ama. Kanyang tinaas ang kanyang kamay at kanyang sinabi, Panginoon, o Ama, ako'y nagpapasalamat sa iyo, ikaw na Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong, anong sabi riyan? Na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at iyong ipinahayag sa mga sanggol. Yung salita rito ng verse na ito ng Matthew 11, gusto kong tingnan. Ang verse na yan ay yung verse 25. Ginamit dito yung salitang sa King James Version, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things. Itinago mo ito sa mga pantas at mga matatalino. Sa mga pantas at marurunong. Well, mga kapatid, hindi pala ibig sabihin ng isang tao ay marunong, ay pwede niya nang maintindihan ang mga makalangit na bagay. Hindi ito ang pinaka-criteria ng ating Panginoon. Hindi yun ang pinakamahalaga. Sabi niya, dahilan, kapag ito ay inilihim ng ating Panginoon, ay walang magagawa ang sino man. Kapag inilihim niya, well, mamaya, ang ganda ng mga sumusunod na pangungusap dito. Sabi niya, you have hid these things. Itinago niya ito sa mga pantas at matatalino, ngunit, and has revealed them unto babes. Yung salitang revealed dito, mga kapatid, ay ginamit yung salitang apokalupto. Nang ibig sabihin ng salitang ito ay to take off the cover, that is, disclose or reveal. Yung isang bagay na merong talukbong, kung ito ay lagyan ng talukbong, yung salitang revealed ay ang ibig sabihin ng pag-aalis ng talukbong. Pag inalis yung talukbong, then maiintindihan mo at maunawaan mo, yun pala yung nasa loob no. Yun pala yung bagay na yun. Well, alam niyo ba ang ating Panginoong Hesus? Siya ay Diyos na nakubli sa laman. Na itago sa laman. Siya ay Diyos na naikubli sa laman. At hindi nila nakita yon. Hindi ito nakita ng mga taong sumusunod sa Kanya. Ngunit merong mga ilan na nakaunawa kung sino ang ating Panginoon. At ito yung mga taong ito na sa kanila ay na-revealed. Ibig sabihin, ang talukbong ay naalis para sa kanila. Naintindihan nila. So yung ginagamit dito na salitang, Lord of, I thank thee, I praise thee, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and intelligent and have revealed them. Revealed them is to take off the cover. Reveal them or disclose or reveal. Sa iba pang pinakita ng meaning na ito, yung salitang apokalupto is to uncover, lay open what has been veiled or covered up. Ito ay alisin ang tabing sa matagal ng panahon na natatalukbungan. Yun yung salitang revealed. Yun yung salitang nahayag. To disclose, make bare, o parang hubdan, alisin ang tabing. To make known, make manifest, disclose what before was unknown. At sabi ng ating Panginoon sa sumunod na pangungusap, verse 26.
O nga, Ama, sabi ng Tagalog. Sabi niya, o nga, Ama, sapagkat ganyan ang nakakalugod sa iyo. Naintindihan niyo ba yung bagay nito? Ibig sabihin, ito ang paraan ng Panginoon. Ang paraan ng Panginoon ay itago niya ito sa mga matatalino at ihayag niya sa bawat isa sa atin. Itago niya sa mga matataas ang IQ, matataas ang mga pinag-aralan, pero kanyang ihayag sa mga simpleng mga tao. Yung infants dito, mga kapatid, alam natin kung anong infants, ibig sabihin ay ito'y bagong panganak. Mga ipinanganak. Ang sino mang ipinanganak sa kaharian ng Diyos, sila yung mga infants. Sila yung ipinanganak sa kaharian. Itinago sa mga pantas at matatalino, ngunit inihayag sa mga sanggol. Yes, Father, for this way was well-pleasing in your sight. Ito ay diskresyon, ito ay kapasyahan ng ating Panginoon. Verse 27, ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng Ama. At sino may hindi makakakilala sa anak, pakinggan niyo ito. Sabi niya, lahat ng bagay binigay sa akin ng Ama at sino may hindi makakakilala sa anak, kundi ang Ama. So walang makakakilala sa anak, kundi ang Ama lamang. At sino may hindi makakakilala sa Ama, kundi ang anak lamang. Ngunit gustong-gusto ko yung huling pangungusap na pinakita rito. Kung walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at kung walang nakakilala sa ama kundi ang anak, at sabi niya, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. At sila na gustuhin ng Panginoon na liwanagan ang kanilang mga mata. That's what the point. Walang sino man. Ito ay lihim, sabi niya, ang nakakakilala lamang sa anak ay ang Ama. At ang nakakakilala lamang sa Ama ay ang anak. At sino man and anyone to whom the Son wills to reveal Him. Sino man ang gustuhin ng anak na pagpahayagan, na kanyang pagpahayagan, kaya't sabi niya sa mga alagad, mapapalad ang inyong mga mata sapagkat inyong nakikita ang ganitong bagay. Maraming mga taong pantas na gustong makita ang ganitong bagay pero hindi nangyari. Hindi nangyari. Kahit po ang isang tao magsunog ng kanyang kilay, kahit kanyang ubusin ang kanyang panahon na basahin ang Biblia cover to cover, ilang panahon na kanyang basahin ito, ang lahat ng makukuha niya rito information, maliban na ang Diyos ay magbukas ng kanyang unawa at kanyang maintindihan ang mga bagay nito. At mga kapatid, ito ang pinaka mainam na bagay na kanyang ginawa sa bawat isa sa atin. Na tayo tumanggap ng kaloob at ang kaloob na ito ay ng kanyang buksan ang ating mga mata at liwanagan ng ating mga kaisipan. Now, gusto ko ituloy sa ilang mga bahagi ng ating oras sa hindi magiging sapat sa atin. So, pansinin ninyo ang ilang punto na gusto kong tingnan sa aklat ng Ephesians, or bago ko puntahan ang aklat ng Ephesians. So makikita natin, ang tao bago siya makalapit sa Panginoon, ang Diyos ang siyang tatawag sa Kanya. Ang Diyos ang siyang magpapalapit sa Kanya. Walang sino man sa atin ang naghanap sa Panginoon. Walang sino man sa atin ang magmamalaki, hinanap ko ang Panginoon. Well, tayo ang hinanap ng Panginoon. Tayo ang kanyang hinanap. At siya ang
ang nakasumpong sa atin. Kagaya siya ng talinghaga na pinahayag ng Panginoon. Sabi niya, siya kagaya ng isang pastol na merong 100 tupa at ang kanyang isang tupa ay nawala. At ang kanyang ginawa ay pumunta siya sa kabundukan. Hinanap niya kung saan naroon ang kanyang tupa. And you know, mga kapatid, alam natin kung paanong hinahanap ng tupa, or rather ng pastol ang kanyang tupa. Ito'y sa pamamagitan ng kanyang tinig. Diba? Sa pamamagitan ng kanyang tinig, dahilan sabi ng Panginoon, my sheep hear my voice. Ito yung paraan ng kanyang pagpunta niya sa kabundukan. Well, hindi lamang siya basta naghahanap na hinahawi niya yung kagubatan. Well, merong paraan ng pastol na hanapin ang kanyang tupa. Ito'y sa pamamagitan ng kanyang tinig. At kahit man yung tupang yun ay nag-iisa, ang magiging guide ng tupa ay walang iba kung saan nanggagaling yung tinig ng kanyang pastol. At habang nagpapatuloy yung paghahanap ng pastol na ito sa kanyang tupa, ay patuloy lamang siyang nagsasalita, humuhuni sa tinig kung paano niya tinatawag ang kanyang mga tupa, at yun yung kanyang paraan hanggang sa makita o marinig ng tupang ito ang tinig ng kanyang pastor, at hanggang sa sila'y maglapit ng lubusan at doon niya masusumpungan ang kanyang nawawalang tupa. Diba napakainam, mga kapatid, na senaryo? Paano hinahanap ng tupa, ng pastol, ang kanyang nawawalang tupa? So, walang makakalapit sa Diyos. Napakaganda ng ganitong bagay. Walang makakalapit sa Panginoon na hindi tayo kanyang ipinilapit sa Kanya. Now, ang sino man na nakalapit sa ating Panginoon, ang bawat isa sa atin, first and foremost, ay para tayong dating, yung kalalagayan ng tao, para siyang bulag. Para siyang bulag na hindi nakakakita. Ganun ang kalalagayan ng tao. Pero, hallelujah, nakarinig ako ng isang evangelist, habang sa crusade ay ang Panginoon ay nangusap sa kanyang puso. Sabi niya, sa gabing ito, sabi niya, ikaw ay mananalangin sa isang total blind. At doon sa kanyang puso ay pinahayag ng Panginoon yun. Kaya doon sa crowd ay nagpasimula siyang tumawag. Sino dito ang total blind? Doon sa balcony, nakakita siya ng 1, 2, 3, 4 na may nagtaas ng kamay na 4 na mga taong total blind. At sabi niya, sa gabing ito ay mananalangin ako para sa inyo, wika niya. Pero sa kabilang panig naman, ang kaaway ay nagdi-discourage sa kanya, tantanong sa kanya, paano kung hindi mangyari? Pero siya ay nanandigan sa kanyang puso, sabi niya, kung walang mangyari, I don't care, basta gagawin ko ang sinasabi ng Panginoon. Then, ang gabing yon ay nanalangin siya doon para sa total blind. At maya-maya nakakarinig siya ng tinig, I can see, I can see, I can see. So mga kapatid, this is just an illustration na ang kalalagayan ng bawat isa atin is just like a total blind, nang hindi pa tayo lumalapit sa ating Panginoon. Nang tayo ay kadyang palipitin, ay tila nakita kayo sa social media ng isang batang bulag. At
for the first, or hindi siya bulag, kundi malabo ang kanyang mata, and for all throughout, mula nang isinilang niya, hindi niya nakita ang kanyang nanay. Pero nang siya ay pinagsuot ng eyeglass, then nung maisuot nung bata yung eyeglass na yun, na naging malinaw, then makikita mo yung aura ng kanyang, ng baby, o ng batang iyon, nang magsalita yung kanyang nanay, for the first time, yung tinig na kanyang kilala ay nakita niya. At yung aura ng batang iyon ay naging napakasaya. At alam niyo mga kapatid, ganun ang unang kalalagayan natin nang tayo ay abutin ng Panginoon. We are just like a total blind na nakakita. At tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon at tayo ay tumanggap sa Kanya. Pansinin ninyo ang pangusap dito ni Apostle Pablo. Ephesians chapter 1. Ilan sandali. Sa Ephesians chapter 1, ay pinakita rito ni Apostle Pablo sa chapter 1 verse 13. Tingnan natin ang verse 13. Ang verse 13, ay sabi niya sa wikang Tagalog, sabi niya, nasa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya. Sinang ating marinig ang ebanghelyo, yung ebanghelyong yun ay naunawaan natin, naintindihan natin ang ebanghelyong ito, ang salita ng Diyos ng ating mapakinggan, then ating sinampalatayanan na kayo'y tinataka ng Espiritu Santo ng pangako. Then verse 14. So pinakita rito ng verse 13 na pagkatapos having also believed, sabi niya, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan, nang inyong marinig ito ay inyong sinampalatayanan at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So nang mangyari ito sa mga mananampalataya sa lugar ng Efeso at nang mabalataan ito ni Apostol Pablo, verse 15, sabi ng verse 15, sabi niya, dahil dito, ako rin naman pagkarinig ng pananampalataya sa Panginoong Hesus na nasa inyo at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa lahat ng mga banal. So nang mabalitaan ito ni Apostol Pablo na ang mga tao sa Efeso ay tumanggap, nabuksan ang kanilang paningin, sumampalataya sa Ebanghelyo at sinampalatayanan at tinanggap ang Espiritu Santo. Then pagkatapos nito, sabi niya, for this reason, having heard of the faith of the Lord Jesus, which exists among you and your love to all the saints. Verse 16, sabi niya, ay hindi ako tumigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking pananalangin. Ano ang gustong mangyari na sunod ni Apostol Pablo? So pagkatapos niyang marinig ang kanilang pagbubukas ng kanilang mga mata at sila'y sumampalataya at nakaunawa, then sabi rito, hindi ako tumigil ng pagpapasalamat na aking dinadala kayo, binabanggit ko kayo sa aking mga panalangin. Verse 17, ano ang kanyang prayer? Na upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Kristo, ng Ama ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Now mga kapatid, alam niyo ba, kahit ang isang tao na nabuksan na ang kanyang kaisipan at sumampalataya, ay meron pang bagay na liwanag na dapat mabuksan sa kanya na susunod. Meron pa siyang kinakailangan na matanggap dito. Sabi niya, ako'y dumadalangin sa Diyos, sa Ama ng ating Panginoong Kristo, na Ama ng kaluwalhatian,
that, sa isawing English, may give to you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. Meron pang, well, kung ikaw ay nabuksan ng iyong mga mata, thank God, pero wag kang hindi pa yan ang kalubusan. Dahilan meron pang bagay na gustong gawin ng Panginoon sa iyo. Meron pang gustong buksan sa iyong mga mata. Hindi lamang ang gustong ipakita ng Panginoon sa iyo na ikaw ay maligtas. Ikaw ay ligtas na. Ikaw ay maligtas. Pinatawad ang iyong kasalanan. Hindi lamang yan. Meron pang bagay na gusto niyang buksan ang inyong mga mata. Now, alam niyo mga kapatid, kung tayo ay meron ng salamin, o palagay na natin, tayo dating bulag ay nakakita tayo. Alam niyo ba, hindi mo pwedeng makitang malayo kung hindi ka gagamit ng, telescope or binocular. Para makita mo ang malayong bagay, you have to use a binocular. Kinakailangan mong gumamit ng telescope. Ilan sa inyo nakakapunta ng Baguio, Tagaytay, o saan pa mang sa mga overlooking area, ay merong pinaparentahan doon ng mga telescope. So, para ma-enjoy mo yung kapaligiran na naroon at maging malinaw sa iyo yung mga bagay na naroon, kinakailangan mong gumamit ng telescope. At alam niyo mga kapatid, to be a born-again Christian ay isang napakainam, pero meron pang bagay na gustong gawin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. I hope you get the point, brothers and sisters. So, don't be, nakakagalak na tayo sumampalataya, nakakagalak na tayo mga ligtas na, pero meron pang bagay na gustong ipakita ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At gusto pa, ang dalangin pa ni Apostol Pablo, nang marinig niya ang pananampalataya, o nagsisampalataya mga taga-Epeso, o tinanggap nila ang Espiritu Santo, o sila ay pinatawad ang kanilang mga kasalanan, sila ngayon ay mga anak ng Diyos, ang sumunod na pagnanasa ni Apostol Pablo, patuloy silang dinala ni Apostol Pablo sa pananalangin. At ang kanyang dalangin, Panginoon, buksan mo ang kanilang mga pag-iisip. Buksan mo ang mata ng kanilang mga puso. Sabi niya, that the spirit of wisdom and revelation. See? Yung salitang revelation dyan ay kasing katulad ng binigay kong bahagi kanina. Pero sa book of Ephesians ito, sa chapter 1 verse 17, yung tinatawag na revelation dyan ay apokalipsis. Na ang pinapakita dyan ay katulad din ng apokalipto, disclosure, appearing, coming, lighting manifestation sa ibang version o sa Tyre definition ay making naked, gawing hubad, gawing malinaw, a disclosure of truth or instruction concerning things before unknown, use of events by which things, states, or person hitherto withdrawn from view are made visible to all. Yung dating bagay na nakatago, nalilihim, ay maging hayag. Makita. At mga kapatid, ang sumunod na pangusap ni Apostol Pablo, sabi niya, dinadalangin ko ang espiritu ng pahayag. Tama ba? Verse 17 muna. Ng espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala. And then verse 18, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. There's another enlightening, mga kapatid. If you are saved now and your eyes been enlightened
by the gospel. Meron pang sunod na enlightenment na gustong mangyari ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At hindi tayo mag-i-stop dito sa tinatawag na kaligtasan. Dapat tayong magpatuloy sa tinatawag na patuloy na pagbubukas. I pray, sa English, I pray that the eyes of your heart may be enlightened so that you will know what is the hope of His calling, what are the riches of His glory, of His inheritance in the saints, what is the surpassing greatness of His power toward us who believe. These are in accordance with the working of the strength of His might. Sabi ng Tagalog ang verse 18. Sabi niya, at ating upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, ano ang kayamanan ng kalawalatian na kanyang pamana sa mga banal, ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya. Kung ikaw ay nananampalataya, ay meron pang bagay na siyang gustong gawin at buksan para sa bawat isa atin. Napakainam na bagay na yan. Gusto kong balikan ng verse 18. Sabi niya, malaman ano ang pag-asa ng iyong pagkatawag. Malaman mo ang pag-asa ng pagkatawag. At ano ang kayamanan ng kalawalatian na kanyang gustong ipamana sa lahat ng mga banal. See? Hindi ito mabubuksan, hindi ito binuksang lahat sa unang pagtanggap mo kay Kristo. Yan ay mabubuksan, sunod na ibibigay sa iyo ang illumination na ito. Sunod na bibigay sa iyo ang enlightenment na ito after you have been saved. Pagkatapos na ikaw ay maligtas, ay meron pa siyang bagay na gustong buksan sa bawat isa. Ano ang kayamanan ng kanyang kalwalatian? At sabi ng verse 19, at ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa mga nagsisampalataya? Ayon sa gawa ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang lakas, verse 20, na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhayang mag-uli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang kapangyarihan na nagbangon kay Kristo sa mga patay, ang resurrected power na yan, ang siyang gagawa sa mga mananampalataya sa panahon ng pagbubukas ng kanilang mga pag-iisip. Ang kapangyarihan, I repeat, ang kapangyarihan na nagbangon kay Kristo sa mga patay, ang kapangyarihan yan is the resurrected power and resurrected life of our Lord Jesus ang siyang gagawa sa buhay ng mga mananampalataya. Well, praise God. Kung ikaw ay nakakakita na, kailangan mong kunin ang binocular. Kailangan mong kunin ang teleskopyo na ibibigay ng Diyos. Gusto kong i-quote ang isang quotation from ating kapatid Branham sa paksa niyang Why Christ Speak. Sabi rito sa paragraph 162, faith is a long-range vision. It don't lower its sights. It holds to the target. Diba? So ito naman ang tinutukoy niyang binocular ay yung telescope na nakakabit sa baril, di ba? Yung bawat baril, para ma-hit mo siya ang target, kinakailangan mong gumamit ng binocular, ng telescope na ito. That's a long range, sabi niya, any good shooter knows that. See that it's long range, it's a telescope, it's a binocular, that you don't look around here. You don't use binoculars to look to see what time is it. Diba? Posible namang kailangan gumamit ka pa ng teleskopyo para lang tingnan yung relos mo.
Hindi mo kailangan ng teleskopyo sa malalapit na bagay. Kailangan mo ng telescope sa mga long range, sa mga malalayo. And that's what faith. At yun ang kinakailangan. Yun ang gustong buksan ng ating Panginoon. Sabi niyo, you don't use binoculars to look to see what time is it. See, you don't use that. But you use binoculars to look away far off. Para tingnan ang malayong bagay. Ang mga bagay ng langit ay kinakailangan mong merong enlightenment, merong buksan ang Panginoon. Di ba? Kapag ikaw ay tumingin doon sa binocular, wow, ang ganda pala ng scenery. Kikita mo lang minsan mga kulay berde, pero pag gumamit ka ng binocular at na-focus na maganda, sabi mo, ganda pala ng surrounding dito, nakikita ko yung magandang bahay. Well, I can say, brothers and sisters, meron pang gustong ilagay para maliwanagan ang ating pag-isip. Sa uling maaraw ito, ang tawag dito is the spirit or the anointing of wisdom and revelation. I pray sa uling mga araw nito na ito ang ating idalangin. Tulungan tayo ng Panginoon na buksan niya ang ating mga mata ng pananampalataya. At makita natin ang mga bagay way far off. Ang malalayong mga bagay, ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa sangkalangitan, ang kalakhan ng kanyang kapangyarihan, ang kadakilaan, ang kalawakan ng lahat ng mga bagay. Merong mga ilang pangungusap dito na pinakita rito. Sabi niya, which He wrought about in Christ Jesus when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand. Verse 21, far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age but also in the age to come. Ano ang kalakhan ng kanyang kapangyarihan? The surpassing greatness of His power toward us who believe. Well, mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon sa uling mga araw nito. Nabuksan niya ang ating mga mata. I pray. Dalangin ko na ito ang ating mga maging prayers sa uling mga araw nito. Nabuksan niya ang ating mga mata ng pananampalataya. Liwanagan niya na hindi lamang tayo masiyahan na tayo niligtas ng Panginoon. Dahilan meron pa siyang mga bagay na nilaan sa bawat isa sa atin. Let's start to explore using God's binocular. Let's start to explore ang mga bagay na inihanda ng Panginoon. At ang illumination na mangyayari ay kapag ang tinatawag na Espiritu ng karunungan, ito isang uri ng pahid na kanyang ilalagay. Naalala ninyo yung sinabi ng ating Panginoon, bumili kayo ng pampahid sa mata upang kayo'y makakita. Revelation chapter 3 verse, pinakita niya sa verse 18, I advise you to buy from me gold refined by fire so that you may be rich, and white garments that you may be clothed yourselves, and that the shame of your nakedness will not be revealed, and eye salve to anoint your eyes that you may see. Pray this anointing. Ito yung ating ipag-pray, mga kapatid. Let this kind of anointing ay gumawa sa bawat isa atin at mabuksan ang ating mga mata. Purihin ang ating Panginoon. Tayo tumayo sa oras ito. Hallelujah. Merong isang awit na napaka-inam awitin. Awit na nagsabing, open my eyes, Lord, I want to see Jesus. I hope maintindihan natin ang mga mananampalataya.
ang kaligtasan na iyong binigay ng Panginoon sa atin, hindi yan ang kasukdulan. Yan ay pasimula pa lamang. Ang kagalakan na iyong naranasan na ikaw ay patawarin sa iyong kasalanan. Nang makaranas ka ng kagalingan, makaranas ka ng ilang mga bagay, yaan ay patikim pa lamang. At maraming bagay na kanyang nilaan. At ito'y may enjoy ng isang mananampalataya kung bubuksan ng Panginoon ang kanyang mga mata. At kanyang makikita pa ang mga bagay. Hallelujah. Witin natin ang awit niyan habang tayo dulog sa panalangin. Open my eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Let's sing it personal. Open my eyes, Lord. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. I want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that I love Him. Open my ears, Lord, Help me to listen. and help me to listen. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Hallelujah. Blessed be your name, O Lord. Tayo dumulog sa panalangin sa oras ito. Ilan sa atin sa gabing ito na nagnanais na buksan ng Panginoon ang ating mga mata. Dahilan, bagamat tayo ay nakakakita na, ang tanging nakikita natin ay malalapit lamang. Di natin kayang abutin, di natin kayang makita with our naked eyes ang mga bagay na malalayo. And spiritually speaking, ang mga bagay na inihanda ng Diyos ay hindi natin minsan masampalatayanan. Hindi natin magawang mahawakan na ilan. Hindi natin kayang sampalatayanan. Tayo katulad ni Sarah, nang si Sarah ay sabihan ng Panginoon, si Sarah ay manganganak sa kanyang katandaan. At kanyang sinabi, ako na matanda na, ako'y magkakaroon pa ng anak, ako'y makakaroon ng kaluguran sa aking Panginoon. At siya'y tumawa sa kanyang sarili. Dahilan sarado ang kanyang paningin. Hindi niya kayang makita na isang araw siya ay
magkakarga ng isang sanggol, magpapasuso ng isang sanggol ng kanyang pangalan Isaac. Di niya ito kayang makita. Ngunit salamat sa biyaya ng Panginoon. Sabi ng banal na sulatan, Hebrews chapter 11, by faith, Sarah received strength to conceive a seed. Si Sarah mismo ay may nabuksan ng kanyang mga mata at nakita niya ang gustong ipakita ng Panginoon, and he grabbed it and she believed it. Hallelujah. Praise God. Tayo manalangin. Para ba natin taas ang ating kamay, sino man sa atin na nagnanasa? Lord, buksan mo ang aking mga mata. Buksan mo ang aking puso. Gusto kong iwanan ang lahat ng pag-aalinlangan. Gusto kong mag-soar sa sangkalangitan kagaya ng isang agila. Gusto kong iwanan ang kalupaan at gusto kong lumipad sa langit na doon ako dinisenyo ng Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa oras na ito, Lord God, kami ay dumudulog sa panalangin. Panginoon, O Lord, kami ay mga tao, Panginoon. At kami bilang mga tao, Lord, ay walang anumang kakayanan makita ang mga bagay na spiritual, O Diyos. Ngunit, salamat, tinubos mo kami, Panginoon. Iniligtas mo kami. Inilipat mo kami mula sa makalupang kalalagayan. Pinaupo mo kami nakasama ni Kristo sa makalangit na dako. At Lord God, at marami ka pang bagay na gustong buksan sa bawat isa amin. Bagay na hindi namin maarok ng aming mga pag-iisip, Panginoon. Mga bagay na gusto mong gawin sa bawat isa amin at gusto mong gawin sa iyong iglesia sa huling mga araw nito, Panginoon. At kailangan namin ang anointing, ang pahid ng iyong Espiritu. Kailangan namin, Lord God, ng eye salve, Lord, na iyong ipahid sa aming mga mata, na kami na nakakakita lamang ng malapit, na minsan na hindi namin kayang sampalatayanan ng isang bagay na yung pangako, na yung pinapakita sa amin na hindi namin kayang paniwalaan. O Lord God, tulungan mo kami sa ganitong bagay. Hallelujah. Kagaya ng isang awit na nagsasabi, I'm pressing on the upward way and new heights I'm gaining every day. Hallelujah. At ang awit na yun na nagsabi, kung merong ilan na gustong manatili sa pag-aalinlangan, ayaw kong manatili sa ganitong bagay at nais kong pumailang lang sa kaitaasan. Panginoon Diyos, ngayon ang iyong gawin sa bawat iyong mga anak, bawat lalaki at babae, bawat kabataan, bawat ama at ina ng tahanan, Panginoon, ay iyong buksan, Lord, ang aming mga puso, ang aming mga pag-iisip, Panginoon, ang aming mga mata ng pananampalataya at makita namin ang mga bagay na iyong inihanda sa huling araw nito. At kung kami man, O Diyos, ay natatakot, Panginoon, na humakbang sa ilang mga bagay, O Lord God, may mga bagay na aming maintindihan kung kami ay hahakbang sa pananampalataya. O Panginoong Diyos, hallelujah, sa huling mga araw nito ay aking tinatagubilin, Lord God, ang maliit na kalipunang ito, Panginoong Diyos, na ikaw ang magbukas ng aming mga puso at kaisipan, ang aming mga, hallelujah, pagkakilala, Panginoon. Bayaan mong isuot mo sa amin at ilagay mo sa amin ang binocular, Lord, ang iyong paningin, Panginoon Diyos. Tumingin kami hindi sa aming mata, tumingin kami hindi sa aming pakiramdam, tumingin kami sa pamamagitan ng iyong mga mata, ng iyong salita ng pangako, na iyong sinabi, Panginoon, walang bagay na imposible para sa iyo. At walang bagay na imposible, Lord, sa kanila na sumasampalataya, Panginoon Diyos. O Lord God, hallelujah, hindi namin kayang iangat ang aming sarili. Kung hindi mo kami inabot, Panginoon, mula sa lusak ng kasalanan, ay mananatili kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ito yung biyaya lamang kung bakit kami nakaahon sa balahong malagkit, Panginoon, at itinayo mo kami sa isang bato
ng aming kaligtasan. Ngunit ngayon, Lord God, hindi pa, ito'y pasimula pa lamang ng iyong paggawa sa amin at nais mo pang dalhin kami sa mas mainam na bagay. Hallelujah. At ito, Lord, ay ang mga bagay na inihanda. O Diyos, hallelujah. Walang sapat na salita parang aming i-describe, Lord, ang mga bagay na iyong inihanda para sa amin. Dahilan kahit kami ay magsasabi, kahit si Pablo ay magsasabi, mga bagay na hindi nakita ng mga mata, hindi narinig ng pakinig, hindi pumasok sa puso ng sino man, ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga sakalila ay umiibig. O Panginoon Diyos, hallelujah. Narito kami at aming binubuksan lamang ang aming mga puso. Aming iniiwanan ang aming mga kawalan ng pananampalataya at aming, hallelujah, bubuksan, Panginoon, para sa iyo at maging malaya ka, Panginoon, sa pagkilos. Hallelujah, sa ulima araw nito. We believe, Lord God, na mayroon kang mga bagay na nakahanda. May mga bagay na gagawin sa unahan ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Oh, blessed be your name, O Lord Jesus. Panginoon, sa gabing ito, pagpalain mo, Lord, ang bawat isa na narito na nakapakinig ng iyong mga salita. O Panginoon, kapos ang aking mga pangusap para i-describe ang mga bagay na makalangit, Panginoon Diyos. Hindi ito kaya ng sino mang mga earthly bound creator, Lord. Tanging Holy Spirit ang kaya lamang mag-reveal nito ng mga bagay nito sa bawat isa sa amin na iyong mga anak. O Lord God, hallelujah, nagpapasalamat kami sa maliit na gawain na iyong pinagkaloob sa amin. Nagpapasalamat kami, Lord, sa iyong mga salita na iyong pinagkakaloob sa amin. O dalangin ko po, Panginoon Diyos, anuman ang bagay na kulang, hallelujah, sa mga aking pagpapahayag, that the Holy Spirit ang siyang magpuno ng lahat ng bagay na kakulangan, Panginoon, at iyong ipaunawa at pakilala sa amin ang mga bagay na iyong ninanais, O Diyos, ng dakila. Lord, ikaw ang magpala sa pagtatapos ng aming gawain, ikaw ang mag-ingat sa aming pag-uwi, Panginoon, at pag-iway-walay, at muli mo kami balik, O Diyos, sa dakong ito na merong patuloy na pagnanasa sa aming puso, Lord, kagaya ng awit na inawit kanina. Lord, we want to know you more. As ka pa naming makilala ng lubusan, hallelujah, ito'y sa pamamagitan ng iyong pagbubukas, hallelujah, ng iyong sarili sa bawat isa amin. We bless your name, Lord God, and we praise you. We give you honor, we give you thanks, Lord God. We give you all the glory in the mighty